Hello mga palangga, lutong mantika muna tayo ngayon. Kailangan po marunong po tayong magdiskarte sa ating paninda para hindi naman maumay yung mga bata. Kahit mabinta naman yun sa kantin yung mga paninda ko, ay gumagawa pa rin ako ng paraan na makagawa ako ng bago na paninda para naman bago naman sa paningin ng mga bata. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Una ay magawa muna tayo ng ating palaman. Ang mga sangkap ng ating palaman ay nasa video screen lang, sundan nyo lang po. Yung breadcrumbs na nilagay natin sa ating palaman, yung kulay violet, ay ipakita ko po sa inyo kung paano natin yan gawin sa bandang huli ng ating video. Kung wala kayong breadcrumbs ay pwede na lang na harina ang ilagay ninyo dito. Sa ating ube flavor ay gumamit lang po ako ng ube powder. Pagkatapos po nating ilagay lahat ng ating mga ingredients sa ating palaman ay kunting halo lang po. At pagkatapos nun ay ilagay na po natin ang ating tubig. Haluin lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-will combine yung ating mga ingredients. Ayan na mga langga, okay na po itong ating palaman. Isit aside lang muna natin ito at ngayon ay gagawa na tayo ng ating dough. Yung kumpletong mga ingredients ng ating dough ay nasa video screen lang po. Sundan nyo lang. May nakikita kayo dyan na bread improver. Mga langga, optional lang po yan. Pwede nang hindi kayo dyan maglagay. Basta wag nyo lang pong i-overproofing yung inyong dough. Bali pasalubong po ninyo sa pagluto. At kung wala kayong margarine, pwede kayong gumamit dito or pwede kayong mag-substitute dito ng large shortening. At kung wala naman noon ay pwede na ring butter mga langga. At pag natapos na nating ilagay lahat yung ating mga dry ingredients ay maglagay na po tayo ng tubig at tunawin lang po natin yung mga dry ingredients before tayo maglagay ng ating harina. Sa ating harina mga langga, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Kung all-purpose flour yung gamitin ninyo ay ang inyong tubig ay gawin po ninyong 1 1/2 cup lang. Kung wala naman kayong spiral mixer o dough roller, pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano. Sa pagmasa ng mano-mano, i-rest muna ninyo ang inyong dough para ito'y lumambot sa kaninyong masahin ng mano-mano hanggang sa ma-achieve ninyo ang pino ng texture ng ating dough. Itong dough natin sa video natin ngayon ay idaan ko ito sa ating dough roller. Ayan na po, matapos kong pakinisin yung ating dough ay pinutol ko lang po yung ating dough sa 30 grams lang po or 1/8 cup measurement. Kung wala po kayong gramuhan ay pwede na lang yung cup measurement yung gamitin ninyo. Bali 1/8 po sa cup measurement yung 30 grams po natin. Nag-try talaga ako dyang magwantes habang nagputol pero mga langga hindi ko talaga kaya. Hindi ko po matansya yung aking putol. Hindi ko alam sa ginagawa ko dito yung pagkatapos kong putulin o idiritso ko ba sa misa o idiritso ko ba sa ating gramuhan. Kasi hindi ko talaga mga langga matansya. Kasi pag idiritso ko pa sa ating gramuhan, paisa-isa tayo dyan, aabutin tayo ng madaling araw niyan. Bahala na kayo dyan, goodbye guantes po. Kayo nang magsuot ng guantes pag kayo'y gumawa mga langga. O ayan, komportable na yan si Inday sa pagputol. Tuloy-tuloy na yan, hindi na yan aabutin ng madaling araw. At pagkatapos nating putulin lahat mga langga, pwede na tayong maglagay dito ng palaman. Magdas na po tayo dito ng kaunting harina kasi medyo malagkit. Yung timbang ng ating palaman ay nasa 10 grams lang po. At kailangan masira po natin ito ng mabuti mga langga para pag tayo'y nagprito ay hindi lalabas yung ating palaman. At kailangan po yung ating tray or plansay, lagyan lang po natin ng large shortening para hindi dumikit yung ating dough. At palaparin lang po natin ng kaunti para hindi maging bilog na bilog talaga yung ating dough. At pagkatapos nating nalagyan lahat ito ng palaman mga langga, ay i-rest lang natin yung ating dough ng mga 2 oras hanggang 3. Depende din sa ating room temperature. Yung palaman natin mga langga ay hindi po naubos sa 1 kilo natin na dough. Ito pwede ninyong ilagay sa ating rep, pwedeng gamitin pa. Ayan na po mga langga, lutuin na po natin yung ating dough. Pinaalsa ko lang ito ng 2 oras at 15 minutos.
Kailangan bago natin ito isalang yung ating dough, ay tiyakin nating mainit na mainit na talaga yung ating mantika, mga langga. At tansyahin nyo lang pag naluto na yung ilalim, ibalik na rin nyo naman. At kahit na mainit pa ang ating dough, mga langga, pwede na tayo dito mag-spread ng condensed Jersey creamer po yung gamit ko na OB flavor. Lagay na po natin sa ating ginawang breadcrumbs na OB. Mga langga, yung ating video dito ay lagay po natin sa dulo ng ating video na kung paano tayo gumawa ng breadcrumbs. Kung wala talaga kayong breadcrumbs na gaya nito, mga langga, kung hindi kayo makagawa or hindi kayo makabili ng tinapay na color violet na toasted na pwede ninyong gawing breadcrumbs, pwede na lang asukal na lang, mga langga, yung gamitin ninyo. At pag gumamit kayo ng asukal na lang, yung ating pang toppings, ay wag na kayong maglagay ng Jersey creamer. Bali margarine na lang po yung ilagay ninyo. At saka lagyan na lang po ng asukal pag wala kayo talaga nitong breadcrumbs. Ang kailangan lang po dito, mga langga, yung ating palaman at yung ating kulay para maiba naman yung paninda ninyo. Kahit wala na pong breadcrumbs na gaya nito, wag nyo nang pilitin, mga langga. OB donut po palang tawag natin dito, ha. Ito na, mga langga, yung video natin sa paggawa ng ating OB breadcrumbs. Ay nasa ating video screen yung mga sangkap dito sa ating dough. Bali pagkatapos kong magmasa ay i-form ko lang ng pahaba at pinaalsa at niluto. At pagkaluto po ay pinalamig ko lang at saka ko na po pinunit-punit ng mga maliliit para lang po madali lang po nating mapatoasted or mapakrispy. Pinakrispy ko lang ito ng 1 oras at kalahati sa init ng ating electric oven na 100 degrees Celsius. At pagkatapos ng mag-crispy ay dinurog ko lang ng mga maliliit at saka po na salain. At ito na po yung ating homemade OB breadcrumbs. At para naman po sa walang mga oven na gustong gumawa ng breadcrumbs tulad nito, ay nagtry po akong mag-improvise oven, mga langga. Ito ay bago po itong luto na donut, isprito po ito na tinapay, ay gawin nating breadcrumbs. Bali 10 lang ito, mga langga, hindi nga lang kulay violet, ha. Pero kung gumawa kayo ng kulay violet ng ating breadcrumbs, gawin ninyong violet ito at saka iprito at saka improvise oven hanggang sa mag-crispy siya. Ayan po, mahinang-mahina lang po talagang apoy natin dito at napakrispy ko ito, mga langga, sa 1 oras at 35 minutos. Mahinang-mahina lang po talagang apoy dito, mga langga, at kailangan po sirado lang po yung paglulutuan ninyo. Ayan po, mga langga, crispy po siya. Pwede na ninyo itong durugin ng pino at salain. At kahit kaunti lang ng mga langga na mga tinapay na gagawin ninyo, ay madami na po magagawa na breadcrumbs. Ayan na po, sana nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon. Sana nakapagbigay po ako ng ideya at nadagdagan po ang inyong recipe. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!